Hello mga ka-master, engineers. Ngayon ay share ko sa inyo ang bagong update sa ating Extensive Plumbing Design Calculator sa taong 2025. Okay? So, ang pinaka-main update lang naman dito, isa sa mga main update na ginawa natin ay pinaghiwalay natin yung mga plumbing systems. So, kung mapapansin nyo dito, ito ay ang water distribution system. So, hiwalay na siya sa ating waste, drainage, waste and vent system at saka sa ating storm drainage system. Ang pinakarason ay kasi 'pag nasa isang file lang medyo, mabigat or sobrang bigat sa ibang mga, specs ng ating, mga user, kailangan na ng medyo mataas na RAM or yung memory card, okay. So, kahit papaano ito is, gagaan siya, kaya pinaghiwalay natin. So, yun yung isa sa mga update na ginawa natin. Pangalawa ay, dinagdagan natin ng option na magkaroon ng, mixed use building sa commercial building kasi may mga nag-request na sana madagdagan natin nito. So, ginawa natin ng paraan at nilagyan natin ng mixed use building na option sa ating home. So, 'pag na ano natin 'to, na-select natin 'yan, automatic sa ating, pag-estimate ng ating domestic water reserve tank ay lalabas 'to hyperlink. 'Pag i-click natin 'to ay dito tayo access sa ating calculator. So, kung gusto niyong malaman kung paano 'to gamitin, click niyo lang 'to para ma-access yang ating, tutorial, okay. So, ito yung isa sa mga update. Sa sunod nating update ay, sa ating, cold water line, dati 4 na page 2 or pages, ginawan natin ng 2, kasi, parang sobra-sobra yung 4 para mapagaan konti, binawasan natin. 2 na lang siya ngayon, pero ito ay nilagyan natin ng option na makontrol natin yung number of rows, okay, or row. So, halimbawa, 26 rows, um, so may option tayo na dagdagan natin or bawasan natin kung ilan lang yung mga pipe mark or segment natin. So, halimbawa nasa 10 lang, so 10 hanggang 10 rows lang tayo. So, kahit papaano para malinis yung ating calculator, 'di ba? So ngayon, additional sa ating, water distribution system ay ang ating hot water tank sizing. Dinagdag natin 'to para sa ating update sa taong ito, okay. So kung gusto niyong malaman kung paano 'to gamitin, click me here lang how to use para, ma-access natin yung tutorial at saka yung reference also, okay. At, additional din sa ating update sa water distribution system ay dinagdagan natin ng hot water line sizing. Kagaya rin ng ano, ng cold water line, naglagay tayo ng ano dito, rows. At kung gusto niyong malaman kung, into detail kung paano 'to gamitin, gano'n pa rin, click me how to use. Sa bawat calculator ay may tutorial tayo. So ito yung sa ating, water distribution system. Ngayon, ang ano naman sa ating, drainage, waste and vent system ay ang pinaka-update lang naman dito ay ang ating septic tank. May dinagdag tayo ng mga additional na calculator. So, dati yung lumang version natin ay naka-UPC DFU method lang tayo, which is ito yon. At saka ito, DFU method yan ng UPC. Ngayon, yung dinagdag natin is ito yung International Private Sewage Disposal Code. So, through GPM na siya, GPM method. So, depende na sa occupancy type. Naka-list na rin yan dyan, okay? So, kahit pa paano ay may option tayo kung saan natin gagamitin yung IPSDC or yung International Private Sewage Disposal Code or yung UPC na naka-DFU method. Okay, so dalawa rin to. May ano tayo, standard na septic tank at saka yung may filter na type. So, nilagyan natin ng section yan or elevation. So, kung gusto niyong ma-access yung tutorial kung paano to gamitin, gagawa natin yan ng YouTube link. Okay? At saka yung reference ito rin. So, ito lang yung pinaka-main na update natin dito sa ating drainage, waste, and vent system. Ang, ad- ang sa ano naman, sa drainage and waste, ay dinagdag natin yung rows pareho sa cold water line at saka sa hot water line. Ganun din sa vent sizing, dinagdagan natin ng rows para makontrol natin yung ilang rows lang.
Okay? So, yun yung sa ano natin, sa drainage waste and vent system. Samantalang sa ating storm drainage, ito yon. So, ang dinagdag natin dito ay nilagyan natin ng IPC. Dati UPC lang, ito lang yun. At saka ito. So, sa vertical pipe, table 11.1, sa horizontal pipe ay 1101.7. Ito yung lumang version natin. Dinagdagan natin ng ah, IPC table, which is ito yon. So, kung gusto nyo malaman kung paano to gamitin, click me lang, saka yung reference. Okay? Ganun pa rin dito, click me at reference. At saka yung UPC, iniba natin konti, tinanggalan natin yung rainfall intensity na option, direkta na tayo dito. Kung alam nyo yung rainfall intensity option, um, piliin nyo lang kung ano yung pinaka rainfall intensity option or rate sa lugar nyo. Ganun. So, pag na, ano na pili nyo na, automatic na yan. Kiin lang kayo ng area. So, ganun lang kasimple. So, yun yung pinaka, ano natin, pinaka general overview sa kabuuan ng ating extensive plumbing design calculator.